Sampagita kayo dyan! Bili na kayo ng sampagita! Medyo pahiyaw na sabi ng 8 taong si Aldrin ng mga panahong iyon. Humaplos sa mukha ni Aldrin ang malamig na hangin ng Disyembre. Nang wala talagang bumili, naupo muna siya sa patwalk. Inagahan niyang gising, napuyat pa siya para lang makapagbenta ng mga sampagita. Umaasa siyang kahit paano, lumaki ang kita niya dahil maraming nagsisimba. Subalit ang daming nagtitinda at sa liit niya, hindi na siya mapansin ng mga tao. Kung ako lang siguro ang nagtitinda rito, naubos na sana to. Napakamot na lang sa ulo si Aldrin. Bakit mo pa kasi ginagawa to? Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na lang sa amin. Isang boses ang pumutol sa kanyang iniisip. Tumingala si Aldrin upang makita ang kanyang kaibigan. Si Marco na 7 taon na mas matanda kesa sa kanya. Binata na ito pero kinakausap pa rin siya dahil nauutusan siya kapag nagpapabili sa tindahan. Nagkibit balikat si Aldrin. Kailangan kong ibenta ang mga to para makapasok ako. Sigurado hindi na ako bibigyan ni tatay ng baon. Humalakak si Marco at umiling-iling. Nagsasayang ka ng oras. Pwede kang kumita ng mas maraming pera. Mas mabilis kung sasama ka sa amin. Kumunot ang noo ni Aldrin. Ayoko. Nakita ko kayo ng isang araw. Binutas niyo ang bag nung alis sa tapat ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Marco at tinakpan ang kanyang bibig. Manahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Aldrin. Mahiya naman kayo. Malapit ng Pasko tapos nangunguha pa kayo ng hindi sa inyo. Masama ang magdekwat, Marco. Sa harap niyo pa naman ang simbahan ginagawa. Hindi naman masama kung malalaman na ng sikmura, Aldrin. Saka ano naman kung sa harap ng simbahan? Bakit? Yung Diyos ba basta na lang magbibigay ng pagkain, ha? Gutom ka na't dilat ng mga mata mo, wala pa rin dumarating. Kaya dapat kikilos. Isa pa, sa simbahan mas maraming tao at hindi nakakapansin ng mga tao na nawawala na sila. Saad pa ni Marco. Medyo naninikip ang dibdib ni Aldrin sa mga sinabi ng binata. Siguro dahil kahit mahirap ang nararanasan niya, kahit hindi siya swerte sa mga magulang, hindi niya pa kinwestiyon ng Diyos para roon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero nasa tao rin kung pipiliing gumawa ng masama. Humakbang si Marco palapit at hinina ng boses. Sumama ka na nga lang sa amin. Maliit ka, maliksi at kayang patakbuhin. Ganyan ang mga kailangan namin. Kaya nga gusto ko namin sa grupo. Wala namang nakakaalam. Binabayaran tayo ng maayos, Aldrin. Malaki rin ang porsyento natin. Mas okay naman yun kaysa dito sa ginagawa mo. Hindi mo kailangan maghirap dito sa pagbebenta ng mga sampagita para lang kumita ng maliit na pera. Kung ayaw mo talagang mangdekwat, may iba pa namang trabaho. Parang magdi-deliver ka lang ng gamit. Ganun, sa isang kliyente ni boss. Kapag naihatid mo ng maayos, yun at aabutan ka nila ng malaking pera. Bahagyang naging interesado si Aldrin. Sa naririnig niya kay Marco, mukha namang ayos pagkakitaan iyon. Naaakit siyang tanggapin ng trabaho lalo na't maraming bayarin sa school. Idagdag pang nagugutom siya palagi dahil minsan lang bumili ng pagkain ang kanyang mga magulang. Anong mga bagay ang i-deliver? Tanong ni Aldrin. Lumapit si Marco, may pilyong ngisi sa mukha nito. Kung ano-ano lang, pero wag na wag mong ipapakita sa ibang tao lalo na sa mga pulis. Kasi lagot na kapag may nakaalam at may nakapagsumbong. Narinig pa lang ni Aldrin ang salitang pulis. Alam niyang hindi magandang gawain iyon. Narinig niya na ang tungkol sa mga bagay na tulad nun dati. Mas madalas din masangkot sa mga ganoon ang kanyang ama. At hindi lang basta naghahatid, kundi gumagamit pa. Maagang natutunan ni Aldrin kung anong mundo ang mayroon sa paligid niya. Kaya sa murang edad, alam niya na rin ang mga bagay na kinatatakutan niya. Siya ang tipo ng bata na hindi matatakot sa multo, zombie, mga aswang o kung ano-anong pananakot sa bata. Subalit si Aldrin ang klase ng bata na sobrang natatakot sa realidad ng buhay at sa rahas ng mundo. Ayokong gawin yan, mahinang sabi ni Aldrin. Ikaw na lang, alam ko na yan, ginagawa yan ng tatay ko. Ayokong maging katulad niya. Napawi ang ngiti ni Marco at umayos ng tayo. Mananatili ka na lang rito magpakailanman. Nagtitinda ng sampagita. Halika Aldrin, mas may pakinabang ka kapag sa amin ka sumama. Ayaw mong matulad sa tatay mo pero isipin mo,
Bakit sa tingin mo kahit mali ginagawa niya pa rin? Kasi madali. May napangbibili siya sa mga bisyo niya sa pamamagitan nun. Ikaw, gusto mong pumasok sa school, di ba? Gawin mo rin yon para hindi ka nahirap sa pera. Umiling si Aldrin at matatag ang boses. Kahit ginagawa ni tatay, ayoko pa rin gawin. Ayoko makisali sa mga bagay na yon. Alam kong mali yun. Tinitigan siya ni Marco na may halong pagkalito at inis sa mukha. Mahina ka, Aldrin. Binibigyan ka na nga ng madaling paraan para mabuhay. Ayaw mo pa. Ano? Gusto mong magbenta na lang ng magbenta ng sampagita rito? Nag-aaksaya ka ng panahon at pagod ka pa. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo kung susubukan mong ginagawa namin. Nakaramdam si Aldrin ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit nanindigan siya. Ayaw niyang matulad sa kanyang tatay. Ayaw niyang mabuhay sa mundong iyon. Mas gugustuhin niyang manatili doon sa lamig, maghintay ng bibili ng sampagita, kaysa mahuli siya sa isang bagay na maaaring makasira sa kanya. Napabuntong hininga si Marco at umiling. Makikita mo, balang araw, hihilingin mo rin na sumama ka sa amin. Kakainin mo rin ang mga paninindigan mo sa paggawa ng tama kapag mag-isa ka na at mas talong naging mahirap ang buhay mo. Good luck na lang dyan sa mga sampagita mo. Tumalikod ito at naglakad palayo. Naiwan si Aldrin na nakatayong mag-isa sa malamig na gabi. Napatingin si Aldrin sa mga hawak na sampagita. Hindi niya alam kung kikita pa ba siya ng sapat na pera para makatakas sa ikot ng kahirapan. Pero sa ngayon, yun ang kaya niyang gawin. May dignidad pa naman siya. Lola! Lola! Pwede po bang ice cream na lang? Boses yon ng isang batang lalaki. Napatingin si Aldrin sa batang lalaki na lumabas ng simbahan. Tumalon-talon ito sa tuwa. Magkadikit ang maliliit nitong mga kamay habang umuungot sa matandang babae na kasama nito. Lumiliwanag sa kagalakan ang mukha ng bata. Ang maliit na labi ay nakakurba sa isang inosenteng ngiti habang tuwang-tuwang nakikipag-usap sa lola nito. Naisip bigla ni Aldrin na bata rin naman siya pero hindi niya na maalala kung kailan siya huling naging ganoon kasaya. Apo, Francis, hindi ka naman mabubusog dyan. Saka madaling araw pa lang huwag munang ice cream. Saad ng matandang babae. Ang lamig ngayon, apo. Ubo at sipon lang ang makukuha mo kapag kumain ka ng ice cream ngayon. Napawi sandali ang ngiti ng bata. Lola Helen, isa lang naman po. Bawal po ba talaga? Tumingin ito sa kalsada at bumagsak ang mga balikat. Kitang-kita ni Aldrin ang pagkabigo sa mga mata ng batang may pangalang Francis. Pero binalik din ni Francis ang tingin sa lola nito. Please po, Lola Helen, kung sobrang ganda. Gusto ko po talaga ng ice cream. Isa lang. Sandaling katahimikan ang namayani. Walang ibang ginawa si Aldrin kundi ang manood kina Francis at Lola Helen. Wala siyang lola, kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng mayroon. Lumambot ang mukha ni Lola Helen at napabuntong hininga. Inabot nito ang bag at naglabas ng ilang gusot na perang papel. Natawa si Aldrin at bumulong-bulong sa isang tabi. Spoiled na bata. Kung ako yan, hindi ako uungot sa nanay ko ng ganyan. Pag-aagalitan lang ako. Lalo naman kapag si tatay ang hiningan ko. Nakatingin pa lang ako. Ang sama-sama na ng tingin. Okay, sige na. Sabi ni Lola Helen. Halatang puno ng pagmamahalang boses. Pero isa lang, apo. Kakain din tayo ng almusal mamaya pagkatapos ng misa. O ngayon na kaya? Gutom ka na ba? Agad na lumiwanag ang mukha ng bata at ipinulupot ang mga braso sa bewang ni Lola Helen. Salamat po, Lola. Mahal po kita. Sobrang love na love po kita. Bahagyang kinutkot ni Aldrin ang kanyang mga sampagita. Ang corny naman ng Francis na yon. Mahal niya raw ang lola niya, parang ice cream lang eh. Kapag tumanda naman siya, makakabili rin naman siya ng ganun. Ako nga, hindi ko pa nasasabing mahal ko si nanay. Ayaw nga nun nang nakayakap ako kasi ang baho ko raw minsan. Pero si tatay, wag na yun. Adik naman siya. Si nanay lang ang maayos kong magulang. Pinapakain at hinahayaan akong mag-aral. Pinagmamasdan ni Aldrin ang maglola mula sa malayo. Kung ano-anong opinyon ang lumalabas sa bibig niya. Pero inggit lang talaga ang bumabalot sa kanya. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib.
Iniisip niya kung bakit ang ibang bata nauulanan ng pagmamahal at pag-aalaga. Samantalang siya, hindi niya na alam kung pangbata pa ba ang hinaharap na problema. Biglang lumipat ang mga mata ni Lola Helen sa kanya. "Bata, bakit ka nagbebenta ng sampagita dito? Ang liit mo pa, bata ka pa lang." Napakurap si Aldrin at nagulat sa tanong ng matanda. "Bakit? May mali ba kung magbenta ako ng mga sampagita?" Halatang natigilan din ang matanda. "Wala naman. Naisip ko lang anong ginagawa ng batang katulad mo rito para magbenta ng ganyan. Nasaan ba ang mga magulang mo?" "Nasa bahay lang. Mga tulog pa sila," sagot ni Aldrin. "Saka normal naman ang magbenta ng mga sampagita, hindi ba? Wala namang kakaiba rito. Gusto kong kumita ng pera para may baon ako sa school." Mataman siyang tiningnan ng matandang babae. "Hindi normal na magtrabaho ka sa ganyang edad. Siguro nasanay ka lang pero hindi dapat nagtatrabaho ang batang katulad mo. Mga magulang mo dapat ang nag-iisip ng kakainin at baon mo sa school. Responsibilidad nilang buhayin ka dahil dinala ka nila rito sa mundo. Bata ka pa lang at hindi mo responsibilidad buhayin ang sarili mo. Paano kapag tumanda ka na? Doon ka na maraming obligasyon. Bata pa lang ginagawa mo na agad. Kapag tumanda ka, baka pagod ka na." Unti-unting kumunot ang noon ni Aldrin. Pero alam niya, batid niyang tama ang mga sinasabi ni Lola Helen. Nakita niya na yon sa ibang mga bata. Lahat ng mga pangangailangan ng mga ito, mga magulang ang tumutugon. Habang sa kanya, minsan ay siya pang tutugon sa kailangan ng kanyang ama't ina. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Lola Helen. "Pabili ako ng sampagita mo." Napangiti si Aldrin. "Ilan?" Naglabas ng pera ang matanda sa bag at idiniin sa kanyang mga kamay. "Isa lang. Itago mo na itong sukli." Nanlaki ang mga mata ni Aldrin. "Talaga?" Tumango naman ito. "Oo, sa'yo na. Itago mo para may pangbili ka ng pagkain at baon mo sa school." Bago pa makapagpasalamat si Aldrin, kumalam na ng malakas ang kanyang tiyan. Mabilis niyang inilagay ang isang kamay sa tiyan. Bahagyang namula sa hiya. Nagpakawala naman ng tawa si Lola Helen. "Nagugutom ka ba, apo?" Nakangiting tanong nito. Nahihiyang tumango si Aldrin. "Pero Aldrin ang pangalan ko. Huwag mo akong tawaging apo. Iyang apo mong mahilig sa ice cream ang apo mo." Bahagyang naningkit ang mga mata ng matanda. "Oo, apo ko si Francis. Pero bata ka't lola na ako. Kaya pwedeng apo na rin ang itawag ko kahit hindi tayo magkaano-ano. Saka ikaw na bata ka. Gumamit ka nga ng po at opo. Mas matanda ako sa'yo, Aldrin. Dapat matuto kang mangupo dahil pangit pakinggan sa bata yan." Napakamot si Aldrin sa ulo. Hindi po, ako sanay po sa paggamit ng po at opo. Sa teacher lang ako marunong mangupo. Saka okay na yon. Hindi naman mahalaga kina nanay at tatay yon." Napailing naman si Lola Helen. "Pero subukan mo pa rin. Kapag nakasanayan mo, matututunan mo rin. Kapag ginagawa mo, parang pinapakita mo na rin na nare-respeto mo ang ibang tao." Napabuntong hininga si Aldrin. "Okay po. Sumama ka sa amin," sabi ni Lola Helen at lumingon kay Francis. "Kakain muna kami habang hinihintay magsimula ang simbang gabi. Wala na rin naman kaming babalikan na upuan dahil tinakbuhan ako nitong si Francis kanina. Baliw na baliw sa ice cream." Hindi makapaniwala si Aldrin sa kanyang narinig. Hindi naman siya kilala ng mga ito, pero isasama siya para makakain. Napatingin si Aldrin sa kamay niya nang hawakan niya ni Lola Helen. Parang may humahaplos sa puso niya. Pareho silang hawak ni Francis ng matanda habang tumatawid ng kalsada. "Marunong naman po akong tumawid, Lola," saad ni Aldrin. Tumaas ang mga kilay nito. "Mabuti kung ganon. Bakit niyo po hinahawakan ng kamay ko?" Nagtataka niyang tanong. Tumawa naman si Lola Helen. "Siyempre, para sabay-sabay tayo. Saka ano naman kung marunong kang tumawid? Bakit ka ba ganyang bata ka? Mga bagay na dapat simple lang, palagi mong pinapakomplikado.
Gusto mo na lang palagi ng magulo. Sumagot naman si Aldrin. Lagi naman pong magulo kahit saan. Hindi naman mawawala ang gulo. Kahit sa bahay, may gulo pa rin. Dumaan ang awa sa mga mata ni Lola Helen. Pero alam mo, kapag lumaki ka at kapag kaya mo na, sana matuto kang umalis sa lahat ng gulong nakikita at nararanasan mo ngayon. Hindi maintindihan ni Aldrin, pero alam niyang mabuti yon. Sa gaan at lambing ng boses ni Lola Helen, parang hinahandugan siya nito ng munting kapayapaan. Dinala sila ni Lola Helen sa nagtitinda ng bibingka. Pinabalot nila dahil doon nila kakainin kung saan din sila kakain ng lugaw. Ang init mula sa pagkain at mga kabaitan ni Lola Helen, nagparamdam kay Aldrin ng isang bagay na hindi niya naramdaman mula noon. Tulo na ang sipon mo. Ice cream ka pa, sabi ni Lola Helen kay Francis. Tumawa lang ang apo nito. Habang kumakain ng lugaw, sinulya pa ni Aldrin si Francis. Ang apo ni Lola Helen ang tipo ng batang alagang-alaga. Makisig ang pananamit, may bimpo sa likod at hindi mukhang madungis. Kahit na may kalumaan ang mga damit na suot ni Lola Helen, basta kay Francis, bago at malinis, parang okay pa rin ang lahat. Nasaan po ang nanay at tatay ni Francis? Hindi napigilang tanong ni Aldrin. Napalingon naman sa kanya si Lola Helen. Wala na. Pumanaw sa aksidente ang mga magulang ng apo ko. Sa akin na lang naiwan si Francis. Mahal na mahal ko itong batang ito. Parang sa kanya na rin umiikot ang buhay ko. Ilang taon ka na ba? Bakit parang ang lawak-lawak ng isip mo? 8 taong gulang na po ako, sagot ni Aldrin. Talaga? Pero kasing tangkad mo lang ang apo ko. Ang payat mo, dapat kumain ka ng kumain ng marami hanggang mayroon. Malungkot na napangiti si Lola Helen at hinaplos ang buhok ni Francis. Natutuwa ako na malawak ang isip mo sa mga bagay-bagay. Pero nakakalungkot din dahil ang dami mo nang naiintindihan. Mahirap ka nang iiwas sa sakit at pagdurusa. Ayokong mamulat agad ang apo ko sa mga ganyan. Gusto ko maging marahan sa kanya. Kasi yun naman talaga ang dapat para sa mga bata. Dapat dinadahan-dahan kayo. Natigilan si Aldrin sa pagsubo ng lugaw. Wala pa akong naiintindihan sa sinasabi mo, Lola. Pero ito po kasi ang buhay na binigay sa akin ng nanay at tatay ko. Dito na po ako nasanay. Nagulat si Aldrin nang buhok niya naman ang haplusin ng matanda. Nagulat siya dahil walang gumagawa sa kanya noon. Yun kasi ang pangarap ni Aldrin na matanggap na kilos mula sa kanyang ina. Kahit haplusin man lang nito ang buhok niya sa pagtulog, magiging sobrang saya niya na. Sayo na yan? Nakangiting sabi ni Francis at ibinigay ang isa pang buong bibingka sa kanya. Kumunot ang noon ni Lola Helen. Hindi ba paborito mong bibingka? Bakit ibibigay mo kay Aldrin? Mas lalong ngumiti si Francis. Busog na po ako, Lola. Saka gusto ko pong ibigay kay Kuya Aldrin kasi pareho po kaming may nunal sa baba, oh. Lola, hindi ba po ang galing? Napatingin si Aldrin kay Francis. Bahagya nga silang magkahawig. Pareho pang malamlam ang mga mata nila. Talagang mas payat nga lang siya at mukhang walang sustansyang nakukuha. Aba, oo nga ano, natatawang sabi ni Lola Helen. Siya't kainin mo ng bibingka. Minsan lang maging mapagbigay ang apo ko na yan. Madamot pa naman si Francis pagdating sa pagkain. Matamang tiningnan ni Aldrin si Francis. Ngumiti lang sa kanyang apo ni Lola Helen. Parang wala itong dinadalang problema, hindi katulad niya. Naiinggit siya. Gayunpaman, ang kabaitang mayroon ang maglola, nagdudulot ng munting saya sa puso ni Aldrin. Pagkatapos nilang kumain, bumalik na sila sa simbahan. Sobrang dami ng tao at wala nang maupuan ng maglola. Mabilis siyang tumakbo at naghanap ng pwedeng maupuan ng mga ito. Napangiti siya nang makakita ng space na inalisan ng mag-asawa. Mabilis siyang bumalik. Lola, may upuan po ron. Doon na po kayo. Sumunod naman agad ang mga ito. Nang makaupo ang dalawa, tipid siyang napangiti. Masaya siyang may nagawang mabuti para sa maglola. Magbebenta ka pa ba ng mga sampagita? Tanong ni Lola Helen. Malaki nang binigay ko sa'yo.
Halika rito, magsimba ka na lang. Kakandungin ko si Francis para makaupo ka. Umiling naman si Aldrin. Doon na lang po ako sa labas makikinig. Kailangan ko pa rin po magbenta kahit may pera na po ako na binigay mo. May pera man, hindi naman po tumitigil ang pagdaan ng mga araw. Napabuntong hininga si Lola Helen. Palagi kang manalangin kahit gaano kahirap ang buhay, ha? Isasama rin kita sa mga panalangin ko, Aldrin. Hindi niya na napigilang mapangiti. Salamat po. Nang makalabas ng simbahan, nagpatuloy si Aldrin sa pagbebenta. Pero hindi niya mapigilang bahagyang silipin ang maglola. Nagsisimula na ang misa at talagang nakatuon ang atensyon ng mga ito roon. Kahit si Francis, talagang may disiplina at hindi naglilikot kahit patingin-tingin sa paligid. Nang makita siya, talagang kumaway pa. Bahala ka dyan, hindi ako kakaway. Medyo natatawang sabi pa ni Aldrin. Sa gitna ng simbang gabi, kahit ilang beses pa siyang hilahin sa kaguluhan, may kabaitan pa rin talagang umiiral sa mundo. At kung minsan, ang mga taong katulad ni Lola Helen kayang mag-alay ng pagmamahal na pumupuno sa mga bakanteng espasyo sa puso ng isang tao. Kamangha-mangha para kay Aldrin na kahit na hindi naman siya pamilya, parang pinaramdam yun ng mga ito sa kanya sa saglit na panahon. Pagka-uwi, busog at masaya si Aldrin. Naubos niya ang sampagita at may pera pa siya galing kay Lola Helen. Binili niya na rin ng pansit palabok ang kanyang ina sa kanto dahil alam niyang paborito nito iyon. Kaso, magsisimula pa lang ang araw, gulo na agad ang bumungad kay Aldrin. Walang hiya kang babae ka. Malandi ka. Makati ka. Hindi ka nakokontento. Sigaw ng kanyang ama at nakarinig siya ng malakas na lagapak na sinundan ng sigaw ng nanay niya. Natigilan si Aldrin. Kaya pala nakasilip sa bintana ang mga kapitbahay nila. Kilala niyang boses na yon. Galit na boses lang naman yon ng kanyang ama. Pagsilip ni Aldrin sa loob, nakita niyang malakas pa ulit na sinampal ng kanyang tatay ang nanay niya. Gusto niyang tumakbo papasok at protektahan si Alma. Ngunit siya ay isang bata pa lang, masyadong maliit, masyadong natatakot. Ano ba, Julio? Ayoko na nga sa'yo. Palagi mo na lang ako sinasaktan. Bakit? Sa tingin mo, mananatili ako sa walang kwentang katulad mo? Matapang na sigaw pabalik ng nanay ni Aldrin. Mas lalong nagalit ang kanyang ama. Matapang ka na? Ano? Sino pinagmamalaki mo? Yung lalaki mong yan? Baka laslasin ko lang yan sa leeg. Mawala ang pinagmamalaki mong malandi ka. Malakas na umiyak ang nanay ni Aldrin. Walang hiya ka talaga, Julio. Nagsisisi akong sumama pa ako sa'yo at pinatulan pa kita. Ramdam niya ang pagpintig ng kanyang puso. Ang pamilyar na pakiramdam ng pangamba ay gumapak sa kanya. Takot na takot si Aldrin palagi sa galit ng kanyang ama. Palagi niyang nakikita na sinasaktan nito ang nanay niya. Bakit mo to ginagawa sa akin? Sigaw ni Julio. Bakit? Sa mga unang taon naman ng pagsasama natin, halos ibigay ko sa'yo lahat ah. Sunod na sunod ang luho mo sa aking babae ka. At ano ngayon, Alma? Itatapon mo lang ang lahat ng meron tayo para sa isang lalaki? Matalim ang tingin ni Alma. Okay ka nung una, nung hindi ka pa nalululong sa mga bisyo mo. Inintindi ko, tiniis ko, umasa ako na baka magbago ka pa. Pero habang tumatagal, lumalala ka lang, Julio. Hindi ko na gusto ang buhay na to. Pagod na ako. Hindi mo kami tinutulungan ng anak mo. Hindi ka na nagtatrabaho para sa aming dalawa. Wala kang pakialam sa amin. Ang mahalaga lang sa'yo, makahit-hit yan sa mga bisyo mo. Huwag kang magtataka kung bakit ako naghahanap ng iba. Nanikip ang dibdib ni Aldrin. Wala mang mapili sa kanyang mga magulang. Pareho ang dalawa na nagbibigay ng masasamang alaala sa kanya. Kung pagod na ang mga ito sa relasyong pinasok, mas pagod naman siya bilang maging anak ni na Alma at Julio. Huwag kang maglalakas loob na subukang ipagpalit ako. Sigaw ni Julio at mahigpit na hinawakan ang mukha ni Alma. Ikaw ang may kachat na ibang lalaki, di ba? Sigurado akong nakipag-meet ka na dyan at baka nakasiping mo na rin na Makati ka. May plano ka bang iwan ako, ha? Iiwan mo ako para sa kanya? Subukan mo lang talaga, Alma. Kapag nakita ko yung lalaki mo, hindi mo alam kung anong gagawin ko.
Nanghihina ang mga binti ni Aldrin. Mali ang ginagawa ng kanyang ina, pero sa nakikitang sakit, gusto niya na lang itong suportahan sa gusto nito. Mas mabuti pang ang sumama na lang si Alma sa ibang lalaki kaysa gawing punching bag ng kanyang ama. Ayoko nang mamuhay ng ganito. Naluluhang sabi ni Alma. Pagod na ako sa mahirap na buhay na to. Wala ka pang kwentang asawa. Hindi ko na kaya, Julio. Ayoko na. Pakawalan mo na lang ako. Nadurog ang puso ni Aldrin habang nakikinig. Hindi niya naiintindihan ang lahat. Bata pa lang siya, ngunit nauunawaan niya na agad na hindi normal ang ganoong pamilya. Hindi yon ang pamilyang gusto niya. Hindi yon ang pag-ibig na nakikita niya sa iba. Hinila ni Julio ang buhok ni Alma. Hindi. Ano? Hahayaan kitang maging masaya? Tapos may iwan ako miserable dito? Hindi mangyayari yun, Alma. Sabay-sabay tayong maghihirap dito. Hindi kita ibibigay sa lalaki nilalandi mo ngayon. Bilisan mo. Sabihin mo, magpakita siya rito para malagutan na siya ng hininga. Baliw ka na, Julio. Malakas na namang sumigaw si Alma. Hindi na napigilan ni Aldrin ang sarili. Tay, tama na naman. Nasasaktan na si nanay. Mabilis na binato ni Julio ang baso at muntik nang tumama sa kanya. Huwag kang mangingialam ditong bata ka. Wala kang alam dito ah. Lumayas-layas ka sa harap ko. Pinaghahampas naman ni Alma si Julio. Muntik mo nang matamaan si Aldrin. Pati bata hindi mo rin talaga pinapalampas. Nagpatuloy ang mga sigawan. Tinakpan ni Aldrin ang mga tenga. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya yung pinunasan. Ayaw niyang may makakita sa kanya na umiiyak. Alam ni Aldrin na ang mundo ay hindi palaging simple at masaya. Hinding-hindi niya makikita yon dahil napakagulo ng buhay na kinalakihan niya. Maya-maya'y natapos na rin naman mag-away ang mga ito. Umalis na muna si Julio sa bahay. Naiwan silang dalawa ni Alma. Gagamutin natin ang mga sugat mo, Nay, sabi ni Aldrin. Sanay na dahil palaging nangyayari iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Aldrin nang idiin niya ang isang basang tela sa mukha ng kanyang ina. Pinupunasan niya ang dugong tumulong mula sa sugat sa itaas ng kilay nito. Nay, alam ko gutom ka na. May dala kong pansit palabok para sa'yo. Nanginginig ang boses na sabi ni Aldrin. Hindi ba paborito mo yun, Nay? Tahimik lang itong umiyak. Naninikip ang dibdib ni Aldrin. Kung may isa man siyang kahinaan, ang nanay niya rin iyon. Ayaw na ayaw niya itong makitang umiiyak at nasasaktan. Hindi perpektong ina at maalaga si Alma, pero mahal na mahal niya pa rin ito. Nanay, bulong ni Aldrin sa nanginginig na boses. Totoo ba? May iba ka na ba talagang lalaki? Oo, Aldrin. Mahinang sabi nito. Mayroong ibang handang magmahal sa akin. Pagod na ako sa tatay mong walang hiya. At ayoko nang makarinig pa ng mga tanong. Huwag mo na akong tanungin pa. Hindi mo rin naman maiintindihan. Pero nanay, bulong ni Aldrin. Ayaw mo na kay tatay, di ba? Sinasaktan ka niya. Alam kong ayaw mo sa kanya kasi ayaw ko rin po sa kanya. Alam kong wala siyang pakialam sa atin at sinasaktan ka lang niya. Hindi ko rin siya gusto na tatay. Sana nga, hindi na lang po siyang tatay ko. Lumipat ang tingin ni Alma sa kanya. At saglit, may nakita siyang sakit, panghihinayang at guilt sa mga mata nito. Hindi ko na gusto ang buhay na to, Aldrin. Mahinang sabi ni Alma. Hindi ko kayang ituloy to. Pagod na ako. Pagod na akong mamuhay ng ganito. Gusto niyang maging totoo sa kanyang ina. Hindi rin niya gusto ang buhay na yon. Masyadong puno ng sakit at takot. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan si Alma. Ayaw na niyang maramdaman ang galit ni Julio. Kung ganon, Nay, sabi ni Aldrin at bahagyang humawak sa braso ng ina. Kung iiwan mo si tatay, isama mo ko ha? Huwag mo kong iiwan kay tatay. Ayaw ko na siyang makasama. Lalong nanginig ang katawan ng kanyang ina sa pag-iyak. Anak naman, tiningnan niya itong mabuti.
Nanay ha, sasama ako kahit saan. Huwag mo lang akong iwan kay tatay. Hindi niya batid kung bakit hindi makasagot ang kanyang ina. Basta ang alam niya lang kung saan ito pumunta, sasama siya. Hindi siya magpapaiwan kay Julio. Ayoko pong manatili dito. Ulit niya, umaasang hindi siya nakakalimutan ni Alma. Gusto rin naman kitang maging masaya, nanay. Pero wag mo kong kakalimutan ha. Gusto ko rin maging okay lang lahat. Hindi siya sinagot ni Alma. Wala itong ipinangako. Hindi sinabing kukunin siya o isasama. Niyakap ni Aldrin ang kanyang ina. Ang tanging magagawa niya lang, umupo doon, hawakan ito, at umasa na kahit paano sa isang lugar malayo kay Julio, ang mga bagay ay magiging maayos. Subalit sa lahat ng hinahangad ni Alma, una pa lang ay hindi na talaga kasama si Aldrin. Malapit na silang magpa-fireworks, sabi ng isang ale na nagbebenta ng puto bumbong. Natigilan siya sa pagbebenta ng sampagita. Maya-maya'y narinig na ni Aldrin ang putukan. Mabilis siyang napatingalat na mangha. Besperas na't malapit na ang Pasko, kaya siguro may pa-fireworks ang simbahan. Yun din kasi ang huling araw ng simbang gabi. Kapag nakompleto mo raw ang simbang gabi, pwede ka raw humiling. Tuto pa rin daw yun ni Lord. Narinig niyang sabi ng binata. Wish ko, sana. Sagutin mo na ako. Napangiwi naman ang dalagang kasama nito. Wish ka dyan. Hindi mo nga nakompleto, so ayaw ni Lord na sagutin kita. Natawa si Aldrin sa kanyang narinig. Sobrang daming tao kahit saan siya lumingon. Napatingin siya muli sa simbahan. Palagi siyang nandoon, kaya nakompleto niya ang simbang gabi. Napapikit si Aldrin. Sana po magbago na ang lahat. Bigyan niyo po sana ako ng masayang pamilya, Lord. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, sakto nakita niya sina Lola Helen at Francis na nasa labas na mismo ng gate ng simbahan. Sobrang daming tao pero nakita niya pa rin ang mga ito. Labis din ang kagalakan ng maglola habang nanonood ng fireworks. Hindi na siya lumapit at muli na lang tiningala ang kalangitan. Merry Christmas! Narinig niyang sabi ng isang ginang sa likod niya. Mas lalo siyang napangiti. Binati niya rin ng maligayang Pasko ang kanyang sarili. Maya-maya'y humupa na rin ang mga tao. Francis! Narinig niya ang boses ni Lola Helen. Francis! Apo ko? Kumunot ang noo ni Aldrin. Wala na sa tabi ni Lola Helen si Francis. Lalapit na sana siya para tumulong pero natigilan siya nang makita ang kanyang ina. Nagmamadaling maglakad si Alma patungo sa isang kalsada na wala masyadong tao. May dala itong isang malaking bag at halatang nagmamadali. La, ano hong nangyari? Tanong ng babaeng lumapit kay Lola Helen. Maiiyak na ang matanda. Diyos ko, ang apo ko, hawak ko lang siya kanina. Pagtingin ko, ibang bata ng hawak ko. Nawawala ang apo ko. Francis! Francis, nasan ka na? Gustong lapitan ni Aldrin si Lola Helen para tulungang maghanap sa apo nito. Kaso nakita niyang kanyang ina na nakikipagsiksikan sa maraming tao. Natanaw niya rin si Francis na tumatakbo sa kung saan pero wala na siyang panahong ituro sa mga naghahanap. At sa pagkakataong yon, hinayaan niyang tumakbo si Francis. Kampante naman siyang may maghahanap na sa apo ni Lola Helen. Marami nang tumutulong sa paghahanap. Mas iniisip ni Aldrin ang ina na si Alma na mukhang maglalayas na at iiwan na siya. Sumuot si Alma sa daang walang maraming tao. Mabilis siyang sumunod at doon, nakita niyang isang sasakyan. Niyakap ni Alma ang lalaking nakasandal sa pinto ng kotse. Mas binilisan ni Aldrin ang pagtakbo. Bago pa makasakay ang nanay niya, mabilis na siyang yumakap dito. Nanay! Hinihingal na sabi niya. Sasama po ako, di ba? Sabi ko po sasama ako. Natigilan naman si Alma. Aldrin, anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na. Mabilis na umiling si Aldrin. Please, wag mo akong iiwan. Gusto ko kitang makasama. Kailangan kitang makasama, Nay. Ayoko manatili kay tatay. Nay, wag mo naman po akong iwan.
Naninigas si Alma kahit pagyakap ni Aldrin hindi man lang gantihan. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya't napailing. Hindi ka pwedeng sumama sa akin, Aldrin. Malamig ang boses na sabi ni Alma. Hindi kita kayang isama. Magiging pabigat ka lang sa akin. Manatili ka na lang sa tatay mo. Ito na ang desisyon ko. Hindi! Please! Sama mo ko, Nay! Umiiyak si Aldrin at mas lalong yumakap kahit hinihila na siya palayo ng kanyang ina. Hindi ako magiging pabigat. Pangako magiging mabait ako. Magtatrabaho ako para hindi ka mahirapan sa akin, Nay. Basta isama mo lang ako. Ayoko kay tatay. Mahal na mahal kita, Nanay. Pakiusap, wag mo kong iwan dito. Anak mo ako, hindi mo ba naalala? Nagsalita ang lalaki sa tabi nito na hindi pa nakikita ni Aldrin kahit kailan. Alma, kailangan na nating magmadali. Alam mo kung ano mangyayari kapag naabutan tayo rito ni Julio. Halika na, pabayaan mo na yung anak mo. Naninikip ang dibdib ni Aldrin. Mali ka! Hindi ako pababayaan ng nanay ko. Mahal niya ako, anak niya ako. Hindi niya ako pwedeng iwan dito. Lumingon si Alma sa lalaki. Saglit lang. Naiiritang bumuga ng hangin ang kasama nito. Bilisan mo. Akala ko ba gustong-gusto mo nang layasan ang buhay na yan? Lintik naman panira. Bumaling muli si Alma sa kanya. Seryoso lang ang ekspresyon nito. Hindi siya makapaniwala na tila handang-handa ang kanyang ina na pati siya'y iwanan. Gusto ko ng bagong buhay para sa sarili ko. Malayo sa mga alaalang binibigay sa akin ng tatay mo. At kasama ka na ron, kaya ayaw kitang isama. Kalimutan mo na ako, Aldrin. Sabi ni Alma na para bang hindi siya anak kong kausapin. Hindi na ako ang nanay mo. Magsisimula ako ng bagong buhay kasama ang taong mahal ko. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong sumama sa kanya at hindi ka pwedeng sumama. Ayaw niya. At ayaw ko na rin na may alaala pa sa akin ng ama mo. Sa kanya ka na lang. Hindi! Hindi, Nay! Please! Napasigaw si Aldrin. Nanginginig ang mga kamay habang inaabot ito. Ngunit umatras si Alma at hinawakan ang kamay ng lalaki. Nadurog ang kanyang puso. Tumulo ang mga luha ni Aldrin sa mukha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pabayaan ng tao na labis niyang inaasahan. Nakangising tumingin ang lalaki kay Aldrin. Siya lang ang gusto ko, bata. Hindi kita gusto sa buhay namin, lalo na't anak ka ng Julio na yun. Hindi ka namin kailangan, kaya umalis ka na rito. At wag na wag ka magsusumbong sa tarantado mong ama. Hintayin mo kaming makaalis. Walang sinabi si Alma. Tumalikod lang ito at naglakad patungo sa kotse. Ni hindi na siya nilingon ng kanyang ina. Yumakap ulit si Aldrin pero malakas siyang itinulak ni Alma. Bumagsak siya sa kalsada at nagkasugat sa mga siko. Pinasadahan ni Alma ng mga daliri ang buhok. Hindi ka makaintindi, Manang-mana ka sa tatay mo. Ayoko na nga. Ayoko na sa tatay mo. Ayoko na sa'yo. Pagod na ako. Kaya lubayan mo na ako, Aldrin. Hindi kita isasama. Nanay, please wag ka umalis. Sasama ako. Mahal kita. Anak mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan ng basta-basta dito. Humikbi si Aldrin at baka sa boses ang desperasyon. Ngunit walang dalawang sulyap na pumasok si Alma sa sasakyan at bago pa man makatayo si Aldrin, sumara na ang pinto at mabilis na tumakbo iyon. Nanay! Malakas niyang sigaw habang umiiyak. Nanay, wag mo akong iwan! Sinubukan niyang habulin pa ngunit hindi na makasabay ang kanyang maliit na katawan. Masyadong mabilis ang sasakyan at sobrang bagal niya. Nang madapa siya at tumama ang dibdib ni Aldrin sa kalsada, hindi niya na talaga naabutan si Alma. Talagang iniwan na siya ng kanyang minamahal na ina. Simula ng araw na yon, marami na ang nagbago sa buhay ni Aldrin. Talagang sa mismong araw ng Pasko, kung kailan nagdidiwang ang lahat, iniwan talaga siya ni Alma. Nasaan siya, Aldrin? Tanong ni Julio at tensyonado ang katawan. May nagsabi sa akin na nakita ka nilang pinapanood ang nanay mong umalis. Saan siya nagpunta? Anong nakita mo? Kasama niya bang walang hiyang kabit niya?
Lutang pa si Aldrin sa pag-iwan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano mapapawi ang sakit. Pero yon at ang kanyang ama, pinipiga siya sa mga bagay na hindi niya naman alam. Hindi alam ni Aldrin kung saan pumunta ang nanay niya. Hindi sinabi ni Alma sa kanya. Hindi ko alam, sabi ni Aldrin. Basta na lang siyang umalis, tay. Nanliit ang mga mata ni Julio. Tumigil ka sa pagsisinungaling, Aldrin. Dapat alam mo kung saan siya nagpunta. Nakita mo siyang umalis. May tinatago ka ba? Tinatago mo bang malandi mong ina? Wala akong tinatago. Tutol ni Aldrin at mas lumakas ang boses. Ramdam na ramdam niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Umalis siya. Hindi niya ako sinama. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi niya sinabi, tay. Ngunit hindi nakikinig si Julio. Namula ang mukha nito sa frustration at nanginginig ang mga kamao sa galit. Pinagtatakpan mo lang siguro siya. Alam kong sinusubukan mo lang siyang protektahan dahil alam kong palagi kang kumakampi dyan sa nanay mo. Kailangan mong itigil ang pagtatago sa akin ng katotohanan. Hindi makapaniwala si Aldrin kay Julio. Wala nga akong alam. Hindi ko alam, tay. Yumuko si Julio at lumapit sa mukha ng kanyang anak. Parehas ka lang ng nanay mo. Mga walang hiya talaga kayo. Palagi kayong gustong tumakas mula sa akin. Imposibleng hindi mo alam. Naninikip ang dibdib ni Aldrin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sigawan ang kanyang ama sa pagpaparamdam sa kanya ng ganoon. Wala akong tinatago. Basag ang boses na sigaw ni Aldrin. Hindi ako katulad niya. Hindi ko iiwan ang mga taong mahalaga sa akin. Paano ko po malalaman kung iniwan niya rin po ako, tatay? Ayaw niya akong isama. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siguradong babalikan ka ng nanay mo. Nagdilim ang mga mata ni Julio. Pinoprotektahan mo siya, hindi ba? Sa tingin mo, mas magaling ka sa akin, ha? Hinding-hindi niyo ako matatanggal ng nanay mo sa landas ninyo. Palagi siyang tumatakas at ngayon tinutulungan mo pa. Nagpatuloy si Julio. Dapat pinigilan mo siya, Aldrin. Dapat pinigilan mo kumuha sa kanya. Tayo ang pamilya ng nanay mo. Sana gumawa ka ng paraan. Anong magagawa niyang paraan kung bata lang naman siya? Anong magagawa niyang paraan kung ayaw talaga ng kanyang ina? Hindi na nakapagpigil pa si Aldrin. Ang galit, sakit, at lahat ng nasa loob niya'y kumawala. Hindi mo makuha ang sinasabi ko, tay. Hindi mo ako iniintindi. Malakas niyang sigaw kahit bata lang siya noon. Umalis siya dahil sa'yo. Umalis siya dahil hindi mo siya minahal ng tama. Lagi mo siyang sinasaktan. Lagi siyang umiiyak at wala kang pakialam. Lagi mong ginugulo ang buhay natin, tatay. Palagi ka na lang nag-aadik at wala kang pakialam sa akin o kay nanay. Wala kang pakialam sa iba maliban sa sarili mo. Yon at talagang nasigawan niya ang kanyang ama. Kailanman ay hindi niya sinabi ang kahit na anong saloobin niya sa kanyang mga magulang. Nanginginig ang boses ni Aldrin sa bigat ng katotohanang matagal niya nang dinadala. Hindi na babalik si Alma, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya naman kasalanan. Naging anak lang siya pero bakit parang parte siya ng kasalanan ng mga magulang niya sa isa't isa. Malakas siyang sinampal ni Julio pero hindi siya tumigil. Sigurado ngayon na wala ng kanyang ina, siya naman ang gagawing punching bag ni Julio. Pero kahit nasasaktan, matapang pa rin na sumagot si Aldrin. Pakiramdam niya kung hindi siya lalaban at puro iyak na lang, walang mangyayari sa buhay niya. Hindi na siya naniniwala na may lugar pa ang pagmamahal sa mundo dahil sa mga taong katulad ng mga magulang niya. Sige pa, tay! Saktan mo pa ako, tay! Umiiyak na sigaw ni Aldrin. Hindi na matandaan ni Aldrin kung ilang taon na siya. Hindi niya na maalala na 8 taong gulang lang siya. Nandyan ang mga magulang niya. Pero bata pa lang, hindi na siya binigyan ng mundo na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Sinusubukan niyang maging maayos, maging matatag at maging positibo sa kabila ng mga pagtrato ng mga ito. Pero sa murang isip na yon, sukong-suko na talaga si Aldrin. Sinira mo ang lahat, tay! Patuloy ni Aldrin, isang batang pinapakita ang tapang sa kabila ng pag-iyak. Iniwan din ako ni nanay. Huwag mong pilitin na itatago ko siya dahil magtatago rin ako kung ganon.
Hindi mo siya inalagaan at ngayon wala na siya. Kasalanan mo ang lahat ng to, tatay. Hindi ako. Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Ikaw ang walang pakialam sa amin. Mabilis na tumakbo palabas si Aldrin. Kahit gabing-gabi na at halos wala ng tao sa labas, wala siyang pakialam. Gusto niya munang lumayo. Pagod na siya kakaiyak. Napaupo na lang siya sa patwalk. Humiling ako. Nakumpleto ko naman ng simbang gabi pero bakit hindi pa rin tinupad? Umiiyak niyang usal. Walang tao dahil nasa loob na ang lahat at nagsasaya para sa Pasko. Pero ang hindi alam ng mga tao, nandoon si Aldrin sa isang tabi, sa madilim na sulok, umiiyak at nagsisimula ng kamuhian ang araw ng Pasko. Pagkatapos ng araw na yon, sinikap pa rin ni Aldrin na makapag-aral. Kahit walang gumagabay na magulang, nagsisikap pa rin talaga siya. Yun nga lang, habang tumatagal, unti-unti na lang din talaga siyang nawawala ng gana. Nahihirapan na siyang mag-focus. Naging isang araw, 3 araw, 1 linggo, hanggang hindi na siya pumasok sa paaralan. Namalayan niya na lang, huminto na siya sa pagpasok. Aldrin, ang tagal mo naman dyan. Ako naman sa computer na yan. Ang tagal mo. Bulalas ng isang bata sa kanila. Mabilis siyang nag-type ng pangalan sa keyboard. Saglit lang, may hahanapin lang ako. May oras pa naman ako Maghintay ka na lang muna sa iba. Nasa PisoNet siya ng araw na yon. Kahit sinukuan si Aldrin ng kanyang ina, ayaw niya pa rin tumigil. Hinahanap niya ang posibleng account ni Alma. Mag-iiwan siya ng mensahe at makikiusap. Magmamakaawa na kunin na siya sa tatay niya. Kahit alilain na lang siya, basta mawala lang siya sa poder ni Julio. Kaso talagang hindi na muling nagparamdam ang kanyang ina. Hindi na siya binalikan pa. At siya, naiwan na lang sa walang kwentang si Julio. Layasan mo na lang kasi ang adik mong tatay. Saad ni Marco sa kanya. Oh, eto soft drink sa tinapay. Kumain ka naman. Benta ka ng benta ng kung ano-ano sa bangketa. Hindi ka pa rin tumataba. Huminga ng malalim si Aldrin. 4 na taon na nawala ang kanyang ina. 12 years old na si Aldrin. Pero ang tata niyang si Julio, wala pa rin pinagbago. Kumakain naman ako, Marco. Saad ni Aldrin. Nababawi lang ng pagkilos. Lagi ako napapawisan. Ikaw nga, tumataba ka. Hiyang yata may asawa't anak. Umismid naman si Marco. Minsan, problema nga Isip bata ang asawa ko. Sumasabay sa topak ng anak namin. Napailing si Aldrin. 19 years old pa lang si Marco pero may pamilya na ito. Ano pa bang aasahan sa taong walang gumagabay ng maayos at namulat sa masamang gawain? Gayunpaman, kahit nakabuntis ng maaga ang kaibigan niya, nakikita niya namang may pananagutan ito at talagang ginagawa ang lahat para sa mag-ina. Pero siya, kahit ma-in love, hinding-hindi niya bubuntisin. Alam ni Aldrin ang hirap maging isang anak. Kung magkakaroon man siya ng anak, ayaw niyang iparanas ang buhay na pinaranas ng mga magulang niya sa kanya. Aldrin, tama na. Iwan mo na yung si Mang Julio. Puro problema na lang ang dala ng tatay mo na yan sa'yo. Hindi na siya magbabago. Kailangan mo siyang iwan. Simulan mo na lang ang sarili mong buhay. Naubo pa si Marco sa iniinom na soft drinks. Walang hiya. Kinindatan ako ng tendera ni Aling Josie. Sige, ganyan ka pa. Lagot ka sa misis kong dragon sa bahay. Natawa naman si Aldrin. Seryoso ang usapan nila pero may nasisingit talagang kalokohan si Marco. Napatingin siya sa tendera na nasa loob ng tindahan. Napailing na lang siya. Iwan mo ng tatay mo. Ulit pa ni Marco. Iyon ang pinakamagandang paraan para matigil na ang mga problema mo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakatitig si Aldrin sa lupa at iniiwasan ang mga mata ni Marco. Wala akong tirahan, bata pa ako. Kaya kong buhayin ng sarili ko pero ayoko pa rin maging palaboy-laboy sa kalsada. Napabuntong hininga si Marco. Hindi mo ako naiisip? Pwede mo akong puntahan. Alam mo namang parang kapatid ng turing ko sa'yo. Napalunok si Aldrin. Ayokong maging pabigat. May asawa at anak ka na. Hindi naman pwedeng makisama ako sa inyo. Saka, kaya ko pa namang tiisin si tatay.
Napailing si Marco. Pero hanggang kailan ka magtitiis? Yan ang mahirap sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago. Mukha kang tapang-tapangan pero ang totoo, mabait kang siraulo ka. Iniwan ka na ng lahat, mahal mo pa rin. Sabihin mong hindi. Alam kong kaya ka tumatambay sa PisoNet kasi nakikibalita ka sa nanay mong iniwan at pinagtabuyan ka. Pero tong tatay mo, wala siyang pakialam sa'yo, Aldrin. Hindi ka na niya nakikita. Adik na at lulong sa bisyo niya. Hindi na siya magiging ama na gusto mo. Alam naman ni Aldrin, matagal nang hindi naging ama si Julio sa kanya. Minsan gusto niya itong intindihin na baka katulad niya nasasaktan lang din ito sa pag-iwan ni Alma. Pero talagang iba ang ugali ni Julio. Hindi ito karapat-dapat na maging isang ama. Pero hindi ako pwedeng umalis na lang. Hindi ko alam ang gagawin. Para rin akong naliligaw. Saan pa ni Aldrin, hinayaan ni Marco ang katahimikan bago muling nagsalita. Alam mo, simula nang maging kasapi ako ng grupo, maraming nagbago sa buhay ko. Para sa akin, sila ng pamilya ko kahit mali pang ginagawa namin. Wala eh. Mas kaya nilang iparamdam na pamilya ako kaysa sa totoo kong pamilya. Pwede ka rin naman dun. Ayaw mo lang talaga. Ang tagal na kitang inaaya, kapag sumali ka, may parang pinaka-headquarters sila. Pwede kang manirahan doon. Nang wala pa akong pamilya, doon ako nakatira. Kinupkup nila ako, Aldrin. Pero may kapalit pa rin yun. Kailangan magtrabaho ka para kay boss. Sapat na yun para mabuhay ka at makaipon. Hindi pwedeng kumalas. Pero pwedeng maging inactive. Kasi mga simpleng masasamang gawain lang naman ang ginagawa namin. Hindi naman katulad ng mga organisasyon na talaga. Kapag nga hindi na aktibo, nakakalimutan ng miyembro eh. Pero kapag nahuli, hindi pwedeng maglaglagan kasi sureball na ipapatumba ka na. Kapag naman hindi nilaglag, ang ligtas, pero hindi na rin tutulungan. Hahayaan na lang. Saka, hindi rin naman nabibilanggo ang menor de edad, kaya hindi masyadong mabigat. Nag-alinlangan si Aldrin. Alam niya kung sino ang amo ni Marco. Alam niya kung anong uri ng trabaho ang kaakibat noon. Trabahong labag sa batas na matagal niya nang tinatanggihan. Hindi siya bulag sa mga ganoong gawain, ngunit alam din niyang ayaw niya nang bumalik kay Julio. At ang pag-iisip na palaboy-laboy siya sa kalsada, mag-isa, at kung saan-saan lang natutulog, ayaw niyang mangyari. Ano nga naman ang pagkakaiba, no? Tanong ni Aldrin, higit sa sarili kaysa kay Marco. Bakit kailangan ko pang mag-alala sa kung ano ang tama o mali? Ang gulo na ng buhay ko. Hindi na mahalaga kung anong mangyayari pa sa hinaharap. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Maaari ka pa rin namang pumili, Aldrin. Pero talagang mahirap ang buhay. Tayo na lang ang maghahanap ng paraan kung paano tatatag at tatagal sa mundong ito. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng titig ni Marco. Naghihintay ng sasabihin niya. At pagkatapos ng mahaba at tahimik na sandali, tumango si Aldrin. Sige, lalayasan ko na si tatay. Mahina niyang sabi. Medyo hindi pa sigurado sa sagot niya. Lumambot ang mukha ni Marco. Akong bahala sa'yo. Alam kong bata ka pa pero kaya mo yan. Magiging okay din ang lahat, Aldrin. Ang mahalaga, makaalis ka lang sa pudar ng tatay mo. Yun ang ginawa ni Aldrin. Sumali siya sa grupong sinasabi ni Marco. Nagkaroon siya ng tirahan at nilayasan niya na ang tatay niyang adik. At ang mga bagay na akala niya hindi niya magagawa noon, nagawa niya at naging bihasa na. Hindi niya namalayan na lumipas na ulit ang 4 na taon. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang wallet ko! Nawawala ang wallet ko! Bulalas ng isang ginang. Patay mali siya naman si Aldrin na naglalakad sa harap ng simbahan. Napatingin siya kay Marco na handa na rin sa pag-alis. Nakaalis na sila roon nang walang nakakahuli. Ang dami nating nakuha. Tiba-tiba itong isang wallet oh. May 10,000 sa loob. Sabi ni Marco habang tinatanggal sa mga wallet na nakuha nila ang mga mapapakinabangan. Malaking porsyento na naman ang makukuha natin dito, panigurado. Humithit ng yosi si Aldrin. Sa'yo na kabahagi ko, may pera pa naman ako. Napalingon sa kanya si Marco. Talaga? Tumango naman siya at tinanaw ang magulong lugar nila. Oo, 2 ng pinapagatas mo. Alam kong binubugahan ka na ng misis mo.
Hinay-hinay naman kayo sa paggawa ng bata. Napakamot si Marco. Hindi makapagpigil eh. Saka to kasing si boss, sabi ko, ako ang isama sa transaksyon sa paghatid ng mga hititi ng mga adik dun sa Evergreen. Hindi naman ako sinama. Mas malaki kasi ang kita kung runner ako dun. Nang maubos ang yosi, tinapon niya yun at tinapakan. Hindi na rin ako masyadong nakakasama sa ganyan. Sa isang buwan pa ako, kaya balik ako sa pangunguhan ng mga yan. Ngiti-ngiti naman si Marco. Sa akin ang porsyento mo ah. Salamat agad Aldrin. Umismid naman siya. Huwag kayong mag-anak ng mag-anak ah. Tama ng 3, mahihirapan na kayong buhayin. Kawawa naman ang mga anak nyo. Natawa naman si Marco. Alam mo, kung makapagsalita ka palagi, akala mo kung sino kang matanda. Kahit nung bata ka pa, ganyan-ganyan ka na. Hoy, baka nakakalimutan mo. Mas matanda ako ng 7 taon sa'yo. 16 ka pa lang. Hindi sumagot si Aldrin. Hindi niya rin alam kung bakit siya ganoon. Siguro dahil nakapag-aral naman siya kahit paano o dahil sa mga aral lang talaga na binibigay sa kanya ng buhay. Kung saan-saan na siya napadpad, kung sino-sino ng tao ang nakasalamuhan niya. Paulit-ulit siyang nabigo, bata pa lang. Kaya ngayong lumalaki na siya, parang yun na lang palagi ang kanyang inaasahan. Aldrin, yung tatay mo! Bulalas ng isang kasama nila. Natigilan saglit si Aldrin sa narinig. Anong nangyari? May putukan kanina. Wala ng tatay mo. Napuruhan ng pulis na nakasibilyan kanina. Nahulihan, pati na rin ang mga kasama. Nakitang tinatago dun sa stuffed toys. Saad nito sa kanya. Parang may sumabog na kung ano sa mukha ni Aldrin. Namumuhi siya kay Julio. Wala itong ginawa kundi pasakitan ang damdamin niya. Gayunpaman, tatay niya pa rin si Julio at hindi maaalis sa kanya bilang anak na mag-alala. Anong sinasabi niyong wala ng tatay ko? Nanlalaki ang mga mata ni Aldrin. Nakasalubong ko lang yung tarantadong yun kagabi ah. Kung ano-ano pang sinasabi sa akin, tapos wala na. Napabuntong hininga ang kausap niya. Huhulihin lang si Mang Julio kaso nanglaban ng tatay mo. Kaya yun, na wala na. Alam ko, inaasikaso na ng barangay ang burol. Kaya nga hinahanap kita kasi hinahanap ka ni Purok. Natulala na lang si Aldrin. Ang ama na nagpahirap sa kanya noong bata siya at hindi siya inalagaan ng mabuti. Wala na talaga sa mundo. At nang makita niyang bangkay ni Julio, doon pa lang talaga pumasok sa sistema niya ang katotohanan. Wala na si Julio. Galit ako sa'yo. Mariing sabi ni Aldrin. Bumangon ka dyan. Hindi mo man lang hiningi ang kapatawaran ko. Hanggang huli, wala ka pa rin talagang kwentang ama. Ni Aldrin na galit siya kay Julio. Subalit hindi niya alam kung para saan ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Pinunasan agad ni Aldrin ang mga luha. Napakadayan yung dalawa ni nanay. Dapat humingi kayo ng tawad sa akin. Dapat matanggap ko yun dahil pareho niyo akong sinaktan. Siguro, kaya rin kahit itinatanggi ni Aldrin sa sarili, hinahanap pa rin niya ang kanyang ina. Hinahanap na lang niya si Alma hindi para makasama ito, kundi para sumbatan. Kung kusang hihingi ng tawad ang mga ito at nagsisi, sigurado si Aldrin na madali siyang bibigay. Kung kusang hihingi ng tawad ang mga ito at nagsisisi, sigurado si Aldrin na madali siyang bibigay. Dahil kahit marami nang nagbago, nasa puso pa rin niya ang batang Aldrin na gusto lang ng pagmamahal at masayang pamilya. Ang pagkawala ni Julio, nakakaapekto kay Aldrin. Hindi niya lang ipinapakita, pero lihim siyang nagluluksa sa pagkawala nito. Kaya kahit sa gitna ng tinatrabaho nila, hindi siya makapag-isip ng maayos. Kaya ang ending, nahuli si Aldrin. Etong lalaking to. Siya ang kumuha ng wallet ko. Dalhin na sa pulis. Ayan o, etong wallet ko. Galit na sabi ng ginang. Kinuyog na si Aldrin ng mga tao. Napatingin siya kay Marco na iniwan na siya. Alam niyang patakaran sa grupo. Kaya naiintindihan niya ang biglang pag-iwan ni Marco. At ang kakaharapin niya, mag-isa na lang niyang gagawin. Mga salot sa lipunan. Ang bata pa kung ano-ano ng kababalaghang ginagawa. Hinampas-hampas ng pulis ang kanyang ulo nang nakaroll yung papel.
Napailing naman ang babaeng pulis na gumagawa ng report sa kanya. Ganyan talagang mga yan. Mga walang takot kasi minor de edad. Hindi nga mapakanta. Sure ako may kasama pa tong binata na to. Naiinis na tiningnan ni Aldrin ng pulis na hinahampas siya ng nakarolyong papel. Salot? Walang magiging salot kung nagagabayan ng tama ng mga magulang. At anong gagawin ko? Yun ang paraan ko para hindi ako magutom. Pare-pareho lang tayong kumikilos para mabuhay. Binatukan naman siya nito. Sinisi pa talagang mga magulang. Wala na siyang mga magulang, Ramirez. Sabi ng babaeng pulis na nasa harap niya. Dadalhin to sa mga social worker. Hindi naman yung pwedeng dalhin sa selda. Kumunot ang noon ni Aldrin. Hindi sila gagawing bilanggo pero parang gano'n na rin yon. Masamang tao pa rin ang magiging tingin sa kanya sa lugar na yon. Maya-may lumapit na mas batang pulis. Kahit mas bata, mukhang mas mataas ang ranggo nito. Ginagalang kasi ng busog na pulis na nasa likod niya. Maylin, tawag nito sa babaeng pulis na nasa harap niya. Napasinghap naman si Maylin at bahagya pang namula. Bakit po, Sir Leandro? Kailan pa kayo naging first name basis, Bautista? Tanong ng mukhang busog na pulis. Mabilis naman itong hinampas ni Maylin ng folder, pero na kay Leandro pa rin ang tingin. Nang yumuko si Leandro sa report tungkol sa kanya, napasinghap ulit si Maylin. Mas lalong namula ang babaeng pulis. Umismit si Aldrin, para lang siyang nanonood ng romcom sa harap niya. Halata namang gustong-gusto ni Maylin ang pulis na si Leandro. Umayos ng tayo si Leandro at kinuha ang report. Ako nang bahala sa kanya. Ako nang hahawak. Wala na ako masyadong ginagawa. Tumango naman si Maylin na parang natameme pa sa kagwapuhan ni Leandro. Kung hindi pa hinila ng isang pulis, hindi pa aalis sa lamesa. Hindi alam ni Aldrin kung matatawa siya sa mga nakikita sa police station. Sa halip na mangamba na nahuli na siya, kung ano-ano na lang ang kanyang nakikita. Aldrin de la Cruz, 16. Nahuling kumuha ng wallet sa isang alis sa palengke. Seryosong saad ni Leandro. Bakit mo ginawa? Malamang kailangan ko ng pera. Sira ka ba? Napairap si Aldrin pero alam niyang nahuli na ang mga hinahangad niya. Ewan ko sa'yo, kadiri. Ako? Aampunin ng binatang pulis? Kadiri talaga. Mayosi ka ba dyan? Pinandilatan siya ni Leandro ng mga mata. Tumigil ka. Huwag kang magyoyosi ron. Lagot ka kay Lola Helen. Sus, hindi niya dapat asahan na ang darating na Francis doon yung dating apo pa rin na inalagaan niya. Katwiran ni Aldrin. 9 years nang lumipas. Marami na talagang magbabago at hindi naman maitatago na sa masamang environment ako lumaki. Magpapanggap ako pero ang katauhan ko, ako pa rin to, Kuya Leandro. Katulad ng plano, yun na nga ang ginawa nila. Hinatid siya ni Leandro sa bahay ng matanda. Nagulat pa siya dahil may kung ano-anong poultry animals ang nandoon. May nakita pa siyang isang malaking pabo na parang sobrang sama ng tingin sa kanya. Pero sa lahat ng mga nakikita ni Aldrin, si Lola Helen ang nakakagulat para sa kanya. Kahit may katandaan, talagang malakas pa rin itong maglakad at kumilos. Umiiyak itong niyakap siya ng mahigpit. Napangiwi naman si Aldrin. Subalit kahit ganon, hindi niya maintindihan kung bakit tila pamilyar ang matanda sa kanya. Para bang nakita niya na ito, pero hindi niya lang matandaan kung saan. Apo ko, salamat at bumalik ka na. Miss na kita, Francis. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Sorry, patawarin mo ang lola. Napabayaan kita. Umiiyak na sabi ni Lola Helen. Bahagyang tinapik ni Aldrin ang likod ng matanda. Okay lang yan, La. Nakauwi na ako. Pinandilatan siya ni Leandro. Sinenyasan na gumamit ng po at opo. Miss na miss din po kita, Lola. Mahinang sabi ni Aldrin. Nanibago siya dahil hindi niya na matandaan kung kailan ang huling beses na niyakap siya ng ganoon. Alagang-alaga siya kay Lola Helen. Nagpakwento ito ng naging buhay niya. At sa lahat ng mga sinasabi niya, pakiramdam niya kinikwento niya yon bilang Aldrin at hindi bilang Francis. Hinaplos ni Lola Helen ang buhok niya. Kawawa naman ang apo ko. Huwag ka nang babalik sa ganong gawain, ha? Nandito na si Lola simula ngayon, Francis.
Aalagaan kita ng mabuti. Marami akong ipon ng mga panahong nawala ka. Babalik ka ulit sa eskwela ha. Babawi ako sa iyo, apo. Pasensya na talaga. Napakagatlabi si Aldrin. Sobrang tagal niyang naghangad na may mag-aruga sa kanya. Pero walang dumating kahit isa. Kaya ngayong nararamdaman niya yun mula kay Lola Helen, talagang labi siyang naninibago. Sa mga lumipas na araw, doon na tumira si Aldrin. Hindi siya morning person pero dahil sa mga manok ni Lola Helen, talagang 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang kanyang diwa. Nabibigla na lang siya, nauuna pang magising si Lola Helen. Palagi siya nitong ipinagluluto, ipinaglalaba at ipinaglilinis. Siya na lang talagang nahihiya. Ayaw ni Aldrin na pakilusin si Lola Helen pero iba talaga ang pag-aalaga ng isang lola. Kahit na binata na siya, para pa rin siyang binibibi nito. Hayaan mo na ako, apo. Gusto ko itong gawin. Matagal kang nawala. Saka wala ka bang tiwala sa akin? Malakas pa ang mga buto ko. Saad ni Lola Helen. Napabuntong hininga si Aldrin. Wala naman, parang ewan. Ako na nga ho rito. Ako na maglalaba. Hindi kayo mapakali. Ako na po. Lao, tingnan mo. Mga brief ko yan. Ako na po ha. Upo na lang po kayo ron. Tumawa naman si Lola Helen. Binata ka na talaga. Hindi ko akalain lalaki ka ng ganyan. Ipaghahanda kita ng bibingka. Tamang-tama, nagluto ako. Natigilan si Aldrin sa pagkukusot. Biglang may sumagi sa kanyang alaala. Nabitiwan niya ang mga damit at natulala. Si Francis ang nagbigay sa akin ng bibingka nun. Siyang batang yun at si Lola Helen. Usal niya sa sarili. Kaya pala pamilyar sila sa aking dalawa. Subalit isang alaala na naman ang sumagi sa isip ni Aldrin. Naalala niya ang tumatakbong si Francis, ang natatarantang si Lola Helen, ang nanay niyang aalis at iiwan na siya. Namuo ang mga luha ni Aldrin. Hindi. Nanginginig ang mga kamay na ipinagpatuloy niya ang pagkukusot. Natatandaan niya na, kung sana mas inuna niya si Francis kaysa sa nanay na iniwan siya, baka sana kasama pa ni Lola Helen ang apo nito. Natatawa siya habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang maglaro ang tadhana sa mga buhay nila. Kasalanan ko. Pinunasan ni Aldrin ang luha gamit ang braso. Walang hiya. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Simula ng araw na yon, mas lalong nagpakabait si Aldrin. Kung pinapakita ni Lola Helen ang pagmamahal sa kanya, yun din ang ginagawa niya. At sa unang pagkakataon, pagkatapos siyang iwan noon ng kanyang ina, tila nagkaroon ng tamang direksyon ng kanyang buhay. Yun ay ang pasayahin si Lola Helen. Lola Helen! Tawag ng dalaga mula sa gate. Kumunot ang noo ni Aldrin. Wala si Lola. Naghahatid ng mga kakanin sa mga kazumba niya. Bakit? Kumunot ang noo ng dalaga. Ngayon lang kita nakita rito ah. Tagapag-alaga ka ba ng mga manok ni Lola Helen? Sarkastiko siyang tumawa. Mukha ba akong tagapag-alaga ng manok? Apo niya ako. Bakit? May angal? Napangiwi naman ito. Ang angas mo naman. Trip niyang asarin pa ang bisita ni Lola Helen. Nagagandahan kasi siya kaya gusto niyang magpapansin. Nasa loob naman talagang matanda. Niloloko niya lang ang nasa harap niya. Si Abigail iyon, nakilala niya na dahil palaging bumibili ng manok kay Lola Helen. Oh, Abigail, nandiyan ka na pala. Kausap mo tong apo ko. Nakangiting sabi ni Lola Helen. Halika, pasok ka. Napasinghap naman ang dalaga at masama siyang tiningnan. Lola, ang sinungaling po ng apo niyo. Sabi niya wala raw po kayo rito. Tuwang-tuwa pa siyang mang-asar. Pero ang pabo na may galit na yata sa kanya unang araw pa lang, hinabol siya ng malala at pinagtutuka. Tawa ng tawa si Abigail habang hindi na sila magkaintindihan ni Lola Helen sa ginagawa ng pabo sa kanya. Ang ending, naging lechong pabo tuloy yun sa hapunan. Naging masaya ang bawat araw ni Aldrin.
Para siyang nagkaroon ng bagong pamilya. Ayaw niya nang mawala iyon. Kahit nagpapanggap lang na Francis, masaya siyang maranasang mahalin at alagaan ni Lola Helen. Pustahan tayo, Kuya Leandro. Gusto ka ni Ate Maylin. Panunukso ni Aldrin nang bumisita si Leandro sa kanya. Na-headlock naman siya ni Leandro. Tumigil ka na. Kung ano-anong iniisip mo sa katrabaho ko, napakasismoso mo. Natawa naman siya. Asus, kilig ka naman. Namumulang mga tenga mo. Kadiri ka, Kuya Leandro. Naturingang matapang na pulis. Torpe. Ewan ko sa'yo. Humalakak din si Aldrin at inasar pa ito. Batid niyang nagugustuhan na ng mga itong isa't isa. Ayaw lang umamin. Wala na siyang mahihiling pa kung tutuusin. May mapagmahal siyang lola. May naaasar na kuya na palaging parang pinaglihi sa sama ng loob. Magkaibang tao, pero tinuturing niya na tunay na pamilya. Subalit kung kailan na okay na ang lahat, saka naman babalik ang isang tao na pinabayaan siya noon. I'm sorry. Alam kong hindi ko na mababawi ang ginawa ko pero gusto kong bumawi sa'yo, Aldrin. Please, hayaan mo lang ako, anak. Naluluhang sabi ni Alma sa kanya. Makabawi sa akin? Di ba't sinabi mo nakalimutan na kita? Mababa ang boses ni Aldrin, halatang galit. Nasaan ka nang sinasaktan ako ni tatay? Nasaan ka nung nagmamakaawa kung wag mo akong iwan sa kanya? Nung hindi ko man lang maalala kung anong pakiramdam na nagmamahal. Nang iwan mo ako sa Pasko na parang wala lang. Nasaan ka? Humakbang si Alma ngunit napaatras si Aldrin. Huwag kang lumapit sa akin. Ayaw akong lalapit ka pa sa akin. Saka ka lang naman bumalik nang inusig ka na ng konsensya mo, di ba? Alam kong nabigo kita, Aldrin. Hindi ako gumagawa ng dahilan, pero natakot din ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Marahas ang tatay mo. Nabasag ang boses ni Alma habang sinasabi ang mga salitang iyon. Napailing si Aldrin. Nay, hindi. Malinaw na malinaw pa rin sa isip ko kung paano mo ko iniwan nun. Kung paano ako nagmakaawa na isama mo na lang ako. Ang higpit ng hawa ko sa'yo nun, Nay, pero tinulak mo lang ako. Hinabol ko ang sasakyan, pero kahit madapa ako, hindi ka bumaba, hindi mo ako binalikan. Araw-araw kang wala, at ngayon nagpakita ka kung kailan okay na ang lahat sa buhay ko. Kapag sa wakas ay nakahanap na ako ng paraang mabuhay ng maayos at masaya. Napabuntong hininga si Alma at pinunasan ng mga luha. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo, Aldrin. Pero nang nasa malayo ako, nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko ang bawat sandali na wala ako. Hindi ko kayang mabuhay sa mga ginawa ko kaya bumalik ako. Please, hayaan mo akong subukang ayusin to. Kahit makabawi lang ako sa'yo kahit kaunti. Nagmakaawa ako na huwag kang umalis. Naalala mo ba yun? Desperado ang boses ni Aldrin. Nakiusap ako sa'yo, Nay. Umiiyak ako at sumisigaw pero umalis ka pa rin. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taon na to, gusto mong ayusin na to na parang hindi mo ako pinagtabuyan noon? Ibinuka ni Alma ang bibig upang magsalita pero mukhang wala na itong masabi. Inabot nito ang nanginginig na kamay niya ngunit napaatras si Aldrin at umiling. Hindi, mariing sabi ni Aldrin. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Kailangan kita nun. Kailangan kita nung nawawala ako sa sarili ko. Nang masakit pa lahat ng nangyayari. Mas lalong napaiyak si Alma. I'm sorry, Aldrin. Dapat nanatili ako. Dapat nandun ako. Sorry. Nangangatog ang mga tuhod ni Aldrin. Nanginginig siya sa sobrang galit. Akala niya madali lang patawarin si Alma. Subalit nang nasa harap niya na, kinikimkim niya lang pala sa mga nakalipas na taon lahat ng galit na mayroon siya. Pagka-uwi sa bahay ni Lola Helen, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng tahimik. Kapag si Alma talaga ang usapan, nahihirapan siyang hindi maging emosyonal. Kahit lalaki at binata na, kapag si Alma ng topic, hindi niya na mapigilan ang mga luha. Apo, nagluto ako ng bibingka para sa'yo. Saad ni Lola Helen at pumasok sa kanyang kwarto. Nagtalokbong naman agad si Aldrin ng kumot. Busog pa po ako, La. Napabuntong hininga si Lola Helen.
Nagulat na lang siya nang umupo ito sa kama. Maya-may narinig niya ang mahinang pag-awit nito. Para bang bata siyang hinihele. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Aldrin. Sa mga ganong pagkakataon, naiintindihan niya na kung bakit mahal na mahal ni Francis ang lola nito. Anong nararamdaman mo ngayon pagkatapos niyong mag-usap ng nanay mo? Tanong ni Lola Helen sa kanya. Gulat na gulat si Aldrin at mabilis na bumangon. Paano niyo pong nalaman? Bakit hindi ko malalaman, Aldrin? Tanong ni Lola Helen. Hindi ikaw si Francis pero para sa akin ay apo na rin kita. Namuo agad ang mga luha ni Aldrin. Lola, niloko ka po namin ni Kuya Leandro. Napangiti naman ang matanda. Kung ganon, salamat. Pinasay niyo akong dalawa kahit paano. Unang dating mo pa lang dito, alam ko nang hindi ikaw ang apo kong si Francis. Matanda na ako pero matalas pa ang memorya ko. Marami kayong pinagkaiba ng aking apo. Natatawa na lang ako na gagawin ni Leandro ang lahat para mapasaya ako. Iniiwasan niyang masaktan ako. Pero bago ka pa dumating, nalaman ko ng totoong nangyari kay Francis. Tumulo ang mga luha ni Aldrin. Lola, bakit nagpanggap pa rin kayo na hindi niyo alam? La, sorry po ha. Nang gabing nawala si Francis, nandun din po ako. La, nakita ko siyang tumatakbo pero hindi ko pinansin dahil mas inuna ko pong habulin si nanay. Wala kang kasalanan. Unti-unti ko na lang tinatanggap ang nangyari sa aking apo. Malungkot na sabi ni Lola Helen. Nagpatuloy ako sa pagpapanggap na hindi ko alam dahil gusto kong makita mong maayos pa ang buhay mo. Unang kita ko sa iyo, sobrang lungkot ng mga mata mo. Para kang may dinadalang sobrang bigat, Aldrin. Kaya sabi ko, bibigyan ko ng pagmamahal at pag-aalaga ang batang ito. Sana'y naibigay ko yon. Mahigpit na niyakap ni Aldrin si Lola Helen. La, sobra-sobra na po ang binibigay mo sa akin. Nawala na akong mahihiling pa. Hinagod ni Lola Helen ang kanyang likod. Narinig ko ang pag-uusap niyo kanina ng nanay mo. Nakita ko kayo. Alam kong galit ka at walang pumipilit sa'yo na magpatawad agad. Gusto kong isipin mo, Aldrin, na ayos lang yun. May mga sitwasyon na kailangan talaga ng mahabang panahon. Pero mabait kang bata, kaya alam kong matututo kang magpatawad sa tamang panahon. Basta kahit anong mangyari, nandito lang ang lola ha. Pwede mo ako maging sandalan, Aldrin, hanggang nabubuhay ako. Mas lalong napaiyak si Aldrin. Simula ng araw na yon, nabuhay siya bilang Aldrin na isa pang apo ni Lola Helen. At hindi niya na rin kinamumuhian ng araw ng Pasko. Dahil ang mga taong nasa paligid ni Aldrin, pinupuno ng pagmamahal at kagalakan ng buhay niya. Maligayang Pasko, Aldrin. Ito ang regalo ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Lola Helen at may headband pa ng reindeer. Natawa naman ang binata. Thank you, La. May regalo din po ako sa inyo. Nagsalita naman si Leandro. May announcement din kami ni Maylin. Magpapakasal na po kami. Tuwang-tuwa si Lola Helen para kay Leandro. Hindi na ito makapaghintay at gusto nito na siya ang maghatid kay Leandro sa kasal. Natatawa na lang si Aldrin. Hindi sila magkakadugo. Marami rin pinagdaan ng mahirap sa buhay. Gayunpaman, nakita nila ang bawat isa. Binigyan sila ng pagkakataong magbigay ng pagmamahal at maging isang pamilya. At nang hiniling doon ni Aldrin sa Diyos na bigyan siya ng masayang pamilya, matagal man pero tinupad pa rin ang kanyang hinahangad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat tao na ating makakasalamuha may iba't ibang kwento, kaya matuto sana tayong maging sensitibo sa mga pinagdaraanan nila. Tandaan din natin na hindi karera ang pagpapatawad, kaya bigyan natin ng oras ang ating mga sarili at hayaan ng ating mga puso na tuluyan munang maghilom. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.